Welcome to my channel, Glecious TV. Ito guys yung aking tanim na crotons at tinanggalan ko na siya ng mga dahon para magamit natin pole. So pole na may design po siya kasi ito, ayan. So para maging artistic yung design niya sa garden. Kaya ang ginawa ko, nagpapalaki ako ng ganitong crotons. Ayan. Parang ang style niya ay 3. Yan. Pero, sa lip na itanim uli natin at ibenta yung plant, ay gagamitin natin siyang pole para maging mas maganda ang ating philodendron. Ito na po yung ating pole na gagawin para sa philodendron, yung kapitan, yung pole. So, ito na siya. Ayan. Nilagay ko muna dito para bukas na lang natin ilalagay ang philodendron kasi maya-maya parang uulan na naman. So, ayun. And then, ito naman, ita-transplant natin sa mas malaking lagayan. Nagpa-sprout tayo ng mga bawang. Ayan. So, malalaki na siya. At tayo ay magta-trial ng pagtatanim ng bawang. Ayan. Nailipat ko na po yung ating to. Ayan, nailipat ko na ang aking mga garlic. Ayan. Tapos, ito naman yung hinarvest ko ng mga oregano. Ayan. Napakababango nila. At, i-harvest ko po yung ating mga leaves para i-dry. At, pwede natin magamit sa ating scented candle, lalo na ngayon tag-ulan, para pangontra sa labong. At saka, yung essence niya ay maganda rin sa ating health. Kasi nga, meron siyang medicinal content. Ayan, ang ating oregano. So, ang ibang idadry natin, yung lalabis, ay gagamitin naman natin para sa ating mga halaman. Yan. Gagawin natin siyang basal para doon sa insekto. Kasi meron tayong mga insect na nagmumula sa lupa na talagang kumakapit. Tapos kung kailan naman na kaorasan ng kanilang paglabas, lalabas, tas kakainin ang ating mga leaves ng mga pechay. Marami kasing uod na nagtatago sa lupa. Tapos kaakyat kapag wala ng yung kaorasan nila sa gabi. Kinakain ang mga dahon. Tapos ito na po yung ating mga hinarvest na oregano leaves na gagamitin natin. So, isa-shred natin. Pero walang init ngayon kaya hindi ko muna shred. Bukas na lang. Abangan nyo na lang sa mga sunod na video. Yan. Kaya itong pinahanginan ko na lang ang ating mga chili flakes. Ayan. So, wala kasing init. Kaya, in-air dry ko na lang muna. Tapos yung ating mga, ayan, na medyo malaki-laki na po ang ating mga talong. So, hihintay na lang ako ng mga 2 to 3 days at medyo maganda-ganda po. Ayun yung kanyang pagkabulas yan. Baka siguro ready for sale na siya sa isang araw kasi 120 per seedling tray lang po sa gusto bumili. Yun, okay na po yung mga talong natin. And then ito, ayan, nagre-ready tayo ng mga para sa panla ng ating mga luya. So, ito ay ibinukod ko kasi gusto ko siyang gamitin pang sprout para pambenta natin mga punla. So, ito kasi ay mga matured na laman.
So, yan kasi magandang pamunla kasi hindi siya basta-basta natutunaw sa tubig. Tapos yung pong ating mga luya na matured na luya ay na-replant na rin po natin. Ayan. Ayan siya, mga luya. So, waiting po yan para mag-sprout. Ayan, mga luya natin. Ayan, pati dito. Ayan, mga luya po yan. So, pang additional do sa tig 20 pesos natin na pangbenta na punla. So, sa mga gustong bumili, dito lang po sa Sampaguita Nauhan. At i-share ko lang itong isang napakagandang flower ng gumamela. At nag-bloom na po uli siya. Ayan ang ating magandang flower. Ayan. Sa gustong bumili po ng flower na yan, na gumamela, ay meron na po ako na propa. Ayan. So, meron na po akong naipropa na gumamela. So, waiting na lang po para po maging maganda yung bulas ng gumamela na naipropa ko. So, eto naman yung aking mustasang pampano. Ayan. Meron na siyang mga flower. So, update ko kayo. Yun yung sinasabi ko sa inyo dati na pag nagkaroon na ng tusok yung mga dahon, hindi na siya pwedeng panggulay. So, ilalaan nyo na siya for, seeding purposes. Maka-absorb siya ng sunlight, itong dahon, para naman gamitin niya sa photosynthesis at magkaroon ng pagkain ng ating halaman para makapagbigay naman ng nutrients para sa ating magiging flower at seed. So ganun ang sinasabi ko sa inyo. Was na tumulis na ang dahon niyan, let it grow. Yan. Tapos magkakaroon na siya ng mga sanga-sanga. Ayan. So yung mga sanga-sangang yan ang magkakaroon din ng flower. Ayan, magkakaroon din yan ng flower. Hanggang sa tumaas at doon sa dulo ay pinaka-flower. At magsisid yan sa isang araw. Ang flower na yan ay magkakaroon ng ganun mahahaba na anuhan ng seed, kapitan ng seed. So, yan yung sinasabi ko sa inyo ng way kung paano ka magkakaroon ng seed ng mustasang pampano sa sarili mong garden. So, yung seed naman yun, ang ipupunla uli natin para makameron uli tayo ng ating pampropagate through seed. So, ito yung isa sa pampano na tumaas na rin. Ayan tumaas na. Kaya hindi na po ako nag-harvest ng dahon dyan para ipambenta kasi nga mataas na siya. Pag tumataas na kasi at tumutulis na ang dahon, ay hindi na siya advisable na kainin. Kasi mostly may pait na yan. So, yung mabibilog ang dahon, yun yung ginagamit natin pambenta. Ayan So, yun po yung ating a little tip sa ating mga gardeners at saka mga consumer. So, pakita ko na nga rin yung hitsura ng mustasang pampano na pwedeng kainin. Ayan. Yung sadyang kinakain ay bilog. So, nandito sa labas yung binebenta natin ng mga dahon. Ayan, kung makikita nyo, hindi siya matulis. Siya ay bilog. Ayan. Ganyan yung mga pangkain. Kasi hindi pa siya nataas, mura pa yung dahon. Yan yung mga pambenta dito. Ayan. Mga pilog. Ganyan po. Thank you for watching.